Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig po ng mundo. At sa kapwa ko magsasaka na kahit walang sariling lupa po ay nagagawan pa rin ng paraan na makapagtanim ng iba't ibang uri ng halamang gulay para po ito'y mapakinabangan para sa ating sambahayan. May kasabihan po, kapag may mga tanim na nakabitin o nakasabit, ay mayroon po tayong titingalain, no? At pagkatapos niyan ay mayroon po tayong tiyak na haharbisin. Ito ang inyong lingkod, May Farmer, ay muling magbabahagi po ng karanasan sa pagtatanim ng gulay. May Farmer po, magbabahagi po ngayon ng isang karanasan sa pagtatanim po ng halamang Chinese kangkong. Alam po natin na ang Chinese kangkong ay isang napakadaling itanim, napakadaling alagaan sapagkat hindi po ito masilan, no? Ang kangkong po, gaya po ng alam natin, ay nabubuhay po ito sa lupa at nabubuhay din po sa tubig. Kaya ito po ang aking ituturo po ngayon para tayo ay magkaroon po ng kaalaman, pamamaraan po kung paano natin itanim ang Chinese kangkong. Una po, kailangan lamang nating ihanda ang mga kagamitan o kasangkapan para makapagtanim po tayo ng Chinese kangkong. Una po, itong lupa, no? Itong lupa po ay pinaghahalong garden soil at compost, no? At ang garden soil po ay, kung mas mabuti, ay mayroon po siyang ipa, no? Yung garden soil 25% na may halong ipa para mas lalo po siyang buhaghag, at yung compost naman na 75% para po maganda ang tubo po ng ating tanim, no? Kaya pagkatapos po niyan, ihanda din po natin yung mga bottle na paglalagyan po ng ating mga Chinese kangkong, no? Kapag mayroon na po kayo, hahatiin po ninyo ito, no, sa gitna. Ang kalahati po, itong pinakadulo niya na may takip, kailangan po lagyan ng butas, no? At dito rin po, no, sa side, para pagka maliit pa yung inyong tanim na kangkong o kaya ay pupunlahan ninyo, ang tubig po ay tatagos po siya, no? Hindi po mabubulok yung buto na ating itatanim. At ihanda na rin po natin yung kutsara na siya pong gagamitin natin na magsalin po ng lupa, no? Papunta po dito sa bottle na paglalagyan po ng pagtataniman po natin ng Chinese kangkong. O kaya kung mas malaki naman, halimbawa kung pagka malaki po ang ating plastic na pagtataniman, ay pwedeng po natin gamitin itong cultivator, no? Garden plant cultivator. At siyempre, itong cutter naman, no? Cutter o kaya gunting na siyang gagamitin po natin dito na panghahati nitong bottle plastic. So kapag nagawa na po yung mga proseso, ay siyempre yung buto po ng kangkong, no? Ang pagtatanim po ay may dalawang uri, no? Pwede yung i-direct, no, yung pagtatanim dito, no? Ito po yung pagtataniman niya, pwede po siyang i-direct at pwede naman pong transplant, at pagkatapos niyan ay ilipat po dito sa permanenteng
tataniman. Ngayon po, kapag ganito na po ang mangyayari, no? Kapag ganito na po ang magiging tubo po ng inyong Chinese kangkong, yung kalahati po ng bote, siyempre, no? Kapag malaki na po yung inyong Chinese kangkong, ay lalagyan po natin ito ng tubig, no? Ang siyang maging parang pagkukunan po ng halamang kangkong para siya ay tawag nito, magkaroon ng sariling tubig, no? Yung tinatawag na self watering, no? Didiligan yung kanyang sarili, no? Hindi na natin kailangan siyang didilig-diligan pa, sapagkat yung kanyang ugat ay kung makikita po niyo, no? Ay dito po na lumusot na po dito sa pinaka bibig nitong bote, at kahit nga dito ay lumusot na po yung mga ugat niya. So sa makatuwid, buhay na buhay po yung ating kangkong pagka ganito po ang ating gagawin. At kapag magtatanong kayo, ay hindi ba niya papasukan ng lamok yan? Hindi po, no? Kahit titingnan po niyo yan, ay parang nakasil po yan. Wala pong puwang yung lamok na makapasok sa loob para mangitlog po, no? Ayan po. So marahil ay lagi lamang natin palitan itong tubig, no? Para una po malinis po yung tubig, 2 to 3 days ay pwede po natin siyang palitan. At pagkatapos niyan, no, ay tuloy-tuloy na po yung ating harvest. Habang buhay po itong puno ng kangkong, ay patuloy po yung magbibigay ng dahon, no? Para mayroon po tayong ma-harvest. Ang pag-harvest po ng kangkong ay huwag po nating masyadong iksian dito po, no? Pinakailangan dito po banda, no? Sa bandang itaas, siguro mga 4 inches to 5 inches, no? Para yung Chinese kangkong po ay madaling, itong kangkong ay para madali siyang makapagbigay ulit ng dahon, madaling tumubo yung kanyang dahon, para makapag-harvest po tayo ulit, no? Every 2 weeks, 18 days or more ay mayroon po tayong harvestin na kangkong. Kapag masipag lang tayong magtanim, kahit wala tayong sariling lupa, ay kapag gusto natin, magagawan po natin ng paraan. Kung nagawa po ito ng may farmer, isang magsasakang walang sariling lupa po, na ang aking lahat na pananim, no, kung nakita nyo ay puro nakasabit po yan. Pero kapag mapamaraan tayo, ay mayroon po tayong aanihin. Alam po niyo, hindi ko na mabibilang kung ilang beses na po kaming nag-harvest nitong Chinese kangkong. Ang matandaan ko ay last week nag-harvest po kami na hinalo po doon sa pangsigang. Kaya by next week po, hopefully makapag-harvest na po kami ulit, sapagkat ito ay medyo may mga dahon na rin po, at ready na po ito sa pag-harvest by next week. Ang kangkong po ay napakasarap, no? Maraming luto ito. Kung anong gusto mong luto nitong Chinese kangkong, pwedeng masarap din po pang gisa, at ano pa mang luto na mapakinabangan po sa ating sambahayan. Sana po nakapagbibigay kami sa inyo ng pamamaraan, no, ng idea doon sa mga nanay at tatay na nasa tahanan na po, na talagang gustong magtanim ng Chinese, ng iba't ibang uri ng halamang gulay, ngunit walang lupa. Ito po ang mga pamamaraan, no? Kapag gusto natin ay may paraan po, kaya dahan-dahan lang po yung ating pagtanim. Siyempre, una po ay mahihirapan tayo, sapagkat depende po doon sa mga materials na available po sa ating tahanan. Sana po ay nakatulong kami sa inyo para tayo po ay makapagtanim ng mga halamang gulay, sapagkat ang panahon po natin ngayon ay nasa panahon pa rin po ng pandemya, nasa quarantine po tayo. Huwag nating sayangin ang araw, ang panahon. Magtanim po tayo ng iba't ibang uri ng gulay. Wala tayong sariling lupa, isabit po natin kung saan nakasabit yan, masinaga ng araw yan, tiyak mabubuhay kapag ito ay ating alagaan. Ito po ang May Farmer
nagtuturo sa inyo ng karanasan sa pagtatanim ng iba't ibang uri po ng gulay. Sana po nakatulong kami ng marami sa inyo. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel, May Farmer, at huwag niyo kalimutang i-share at ibahagi po natin sa ating mga kababayan. Mag-like na rin po tayo sa aking channel para tayo po ay makatulong, no, doon sa mga kababayan natin na gusto pong magtanim. At huwag, higit sa lahat, huwag kalimutang i-hit po yung aking i-hit na rin po yung bell para updated kayo lagi sa aking mga parating pang videos. Hanggang dyan na lamang at magandang araw po ulit sa ating lahat.